Magtititigan na lang ba tayo buong araw? O sasabihin mo sa akin ang gusto mong sabihin kung bakit ka nakipagkita sa akin ngayon? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Jade kay Celine habang nakalokip-kip din ito. Tinawagan ni Celine si Jade kagabi para magkita sila sa paborito nilang coffee shop. Gusto niya makipagkita rito dahil may nais siyang itanong sa kaibigan. Nagpakawala ng marahang buntong hininga si Celine nang taasan siyang muli ng kilay ni Jade. Tumikhim din siya bago nagsalita. Jade, paano mo nalaman na in love ka kay Sebastian? Tanong niya sa kaibigan. Ang tinutukoy niya ay ang boyfriend nito na 2 taon na nakarelasyon nito. Why do you ask? Just answer me, okay? Sabi niya. Tinitigan muna siya nito ng matiim bago nito sinagot ang tanong niya. Nalaman ko na mahal ko na pala si Sebastian nung hindi siya maalis sa isipan ko. Kapag naiisip ko siya, hindi ko mapigilang humiti. Habang sinasabi ni Jade iyon, ay nakikita niya ang kinang sa mga mata nito. Mahal na mahal talaga ng kaibigan ng nobyo nito. Habang tumatagal kasi, ang relasyon ng dalawa ay lalong tumitibay iyon. Mahalin tulad ni Celine ang relasyon ni Jade at Sebastian sa isang alak. Habang tumatagal, ay lalong sumasarap. Nagiging abnormal ba ang tibok ng puso mo sa tuwing malapit ang presensya niya? Tanong niya. Anong ibig mong sabihin na abnormal? Balik na tanong ni Jade. What I mean is, kung tumitibok ba ng malakas ang puso mo kapag malapit sa iyo si Sebastian? Oo, halos mabingi ka sa lakas ng tibok ng puso mo. Nakangiting wika nito. Marami pang sinabi si Jade at matama naman siyang nakikinig. At nang mag-sink in sa kanyang utak ang lahat ng sinabi nito, ay napasandal siya agad sa silyang kinauupuan niya. Ang matay na natiling nakatitig kay Jade, kaya napansin niya ang panlalaki ng mga mata nito. Wait, are you asking me this question, Celine, because you are in love? Tanong nito. Who's the lucky guy? Matalim ang tinging ipinukol niya rito. Pero ang magaling niyang kaibigan ay ngumisi lang. Maya-maya ay nanlaki ang mga mata nito nang may maisip. Don't tell me, you're in love with Baron? Siya lang kasi lalaking nakakasama mo ngayon. I don't know. I think so. Magulong sagot niya. Sumimsim si Jade sa inorder nitong latte. Ano ba ang nararamdaman mo para sa kanya? Tanong ni Jade sa kanya. Pareho ng nararamdaman mo kay Sebastian. Kagatlabing sagot niya sa kaibigan. Shit, you're in trouble. Bulalas si Jade. Kumunot ang noo niya. I'm in trouble? Balik na tanong niya. How? Why? Naguguluhang tanong niya. Remember what I told you before about the Bustamante brothers? Sa halip na tanong ni Jade, tumango naman siya bilang sagot. Women can rule with them, stay with them as long as they want, but you cannot reach them. Sila kasi yung tipo ng mga lalaki na kayang-kaya mo na silang abutin. Gayunman, ay hirap na hirap ka pa rin na abutin sila. Dahil hindi sila basta-basta yumuyukod, partikular sa isang babae. Naaalala niyang wika ni Jade sa kanya noon. You're in trouble because Baron is not capable of loving someone. How sure you are? Wika ni Celine. Sure as a ball. Paano ka nakakasiguro na hindi siya capable na magmahal? Bakit? Nababasa mo ba ang puso niya? May nakalagay ba na signboard sa puso niya na I'm not capable of loving someone? Pagtatanggol niya kay Baron. You're really in love with him? Kasi you're defending him? Kawawa naman kasi siya kung walang magtatanggol sa kanya. Hindi niya maipagtanggol ang sarili niya sa iyo. Hindi niya masabi sa iyo na tumikhim muna si Celine bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. May kakayahan ako magmahal, Jade. Hindi ako pusong bato, dominante man akong tingnan, pero kapag ako nagmahal sa isang babae, iisang babae lang, sisiguraduhin kong mamahalin ko siya ng lubos. Pilit na ginagaya niya ang baritonong boses ni Baron. Jade burst out laughing. You're cute, anito sa natatawang tinig. Sumimangot siya. Ano ako, aso? Okay lang, with breed naman, wika nito, sabay hagikik. Nakangiting umiiling naman siya. But seriously, Jade,
Hindi naman ganun si Baron. Baka na-misunderstanding niyo lang ang ugali ng magkakapatid. Ang ugali ni Baron, sa maikling pagsasama kasi namin, ay unti-unti ko nakikilala ang ibang side ni Baron. Yes, you're right about their attitude. Saksi kasi ako sa ugali ni Baron. Napaka-dominante niya mula ulo yata hanggang paa. Hindi niya napigilan ang pagsilay ng ngiti sa kanyang labi sa huling sinabi. Bigla kasi niyang naalala ang mga pangyayari na kung saan kasama niya si Baron. Ang pagiging palautos nito, ang pagiging dominante nito, iyon ang mga simpleng bagay na ginagawa nito sa kanya. But you are wrong, Jade, about saying that he's not capable of loving someone. Kasi ako, itinuro niya ang sarili. Nararamdaman ko ang kakayahan niyang magmahal. Kakayahan niyang magmahal sa babae. Naging saksi din ako. Aniya, ikwinento niya kay Jade iyong ginawang pag-aasikaso sa kanya ni Baron nung nagkasakit siya. Kung paano siya nito inalagaan. Kung paano siya nito pinunasan. Sa kilos nito ng panahong iyon ay nasisiguro niyang may kakayahan nitong magmahal. Hindi ito pusong bato tulad ng inaakala ng karamihan. Teka, talagang ginawa yun ni Baron sa'yo? Talagang pinunasan kaniya ng bimpo? Napapantistikuhan itong tanong. Nakangiting tumango si Celine. I can't believe it. Really? Bulalas ni Jade. But that's the truth, she said. And I can't believe it again. Really? You're in love with him? Ani ni Jade. I see love in your eyes, Celine. Habang nagkukwento ka tungkol kay Baron, kumikislap ang mata mo. Sa wakas, tinamaan ka rin ng pana ni Cupido. Natatawang dugtong pa ni Jade. Ngumiti lang si Celine sa kaibigan. Yes, she was in love with Baron. Napatili si Celine sa sobrang gulat nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Baron. Iniluwa niyon ang nakakunot na noo ng binata. Napahinto tuloy siya sa akmang pagbukas ng kwartong inilaan ng binata para sa kanya. You scared me, sir? Aniya, habang sapo-sapo ang dibdib. Akala niya may ibang taong nakapasok sa loob ng kondo ng binata. Hindi kasi niya inaasahan na darating ito na maaga sa gabing iyon. Usually kasi, ang oras ng dating ni Baron ay alas 8 onwards. Alas 7 pa lang kasi ay narito na ito. By the way, good evening. Bati niya kay Baron. Where the hell have you been? Sa halip na tanong nito, mababakas din sa boses ni Baron ang galit. Bad mood na naman yata ang binata. May pinuntahan lang ako saglit, sir. Sagot niya, habang kinakamot ang isang kilay. Naglakad palapit sa kanya si Baron, dahilan para mapaatras siya. Hindi na naman mapigilan ni Celine ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Gusto yatang magwala iyon sa loob ng dibdib niya, sa sobrang pagkakalapit ni Baron. Saglit, anong oras na ba? Napaatras naman si Celine. Alas 7, sir. Sagot niya, nang tingnan niya ang suot na relong pambisig. At anong oras ka umalis? Nagkasalubong pa rin ang kilay na tanong nito. Hindi rin siya sumagot. Pagkatapos kasi niyang magluto para sa breakfast nito, ay umalis na siya. Nag-iwan lang siya rito ng simpleng note na idinikit niya sa fridge para madaling makita nito. Hindi na kasi niya ito ginising pa dahil natulog pa ito. Ayaw naman niyang istorbohin ang pagtulog nito, kaya umalis siya ng kondo na hindi nagpapaalam ng personal rito. Sorry, tanging nasabi lang niya. Kung minsan ay hindi niya maintindihan ang pag-uugali ni Baron. Para kasi itong babaeng may monthly period, paiba-iba ito ng mood. Minsan kasi ay para itong mabangis na tigre. Minsan naman ay maamong tigre. And it's vice versa. Gayunman ay hindi niya maitatanggi sa sarili na isa iyon sa maraming dahilan kung bakit nahulog ang loob niya rito. Next time, kung aalis ka magpaalam ka sa akin ng maayos. Hindi yung mag-iiwan ka na lang ng simpleng note, hindi ako aso. Malamig na wika nito. Saka siya nito nilagpasan para magtungo sa kusina. Naku, kung wala lang akong nararamdaman sa iyo matagal na kitang pinatikim ng matamis kong halik. Bubulong na wika niya. Napaiktad siya nang marinig muli ang boses ni Baron. May sinasabi ka ba? Nakangiting lumingon siya sa gawin nito. Meron, sir, sagot niya, dahilan para mas lalong nagsalubong ang kilay nito. Ang sabi ko, kumain na ba kayo? Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi niya.
Pero nag-freeze ang ngiti ni Celine nang dahan-dahan itong humakbang palapit sa kanya. Huminto ito sa paghakbang ng ilang dipa ang pagitan nila. Pigil naman niya ang sarili na huwag itong singhutin. Amoy na amoy kasi niya ang mabangong amoy nito. Nanlaki ang mata niya nang ilapit nito ang mukha sa mukha niya. Tinatanong mo ako kung kumain na ako? May gumapang yatang init sa buo niyang katawan na malanghap niya ang mabangong hininga nito. Naidalangin tuloy ni Celine na sana ay may anghel na tutulak sa kanya para mas mapalapit siya ng husto rito. Lihim na lang siyang napangiti sa iniisip. Paano ako kakain kung yung magaling kong maid naglakwat siya ng buong araw? Sabi nito, saka inilayo ang mukha sa kanya. Hindi naman. Bilisan mo mag-ayos ang sarili. Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Magkatapos, magluto ka at nagugutom ako. Utos nito sa kanya. Nagugutom ka na? Order na lang tayo sa labas. Ayoko. Gusto ko ng luto mo. Nito, bago siya nito muling tinalikuran. You know what, sir? You should learn how to cook. Ani ni Celine habang isinusuot niya ang apron sa kanyang katawan. Pagkatapos niyang magbihis, ay dumiretso agad siya sa kusina para ipagluto si Baron. Bakit ko pa kailangang pag-aralang magluto kung meron naman akong pwedeng bayarang gumawa niyon para sa akin? Celine rolled her eyes. Paano na lang kung wala kang mabayaran para gumawa niyon para sa'yo? Hindi niya mapigilang itanong iyon rito. Wala siyang nakuhang sagot mula kay Baron, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Paano kapag nag-asawa ka na? Paano kung nagkasakit ang asawa mo? Ano ipapakain mo sa kanya? Take-out food o cup noodles? Hindi maiwasang mapailing ni Celine habang sinasabi niya iyon kay Baron. Kaya kung ako sa'yo, habang wala ka pang asawa, hindi na niya natapos ang ibang sasabihin nang maramdaman niya ang mainit na kamay na humawak sa kanyang braso. Bakit? Tanong niya kay Baron nang sulyapan niya ito. Wala siyang nakuhang sagot mula kay Baron. He just was looking at her intently. Hindi naman niya maalis ang tingin rito. Maya-maya ay nanlaki ang mga mata niya nang walang sabi-sabing hapitin siya ni Baron sa bewang habang isang kamay naman nito ay hawak-hawak ang kanyang braso. Bakit Baron? Tanong muli niya. Sa unang pagkakataon din ay tinawag niya ito sa pangalan nito. Pero sa halip na sagutin siya nito, ay unti-unti nitong ibinaba ang mukha patungo sa mukha niya. Hindi niya magawang ipikit ang mata nang maramdaman niya ang labi nito sa ibabaw ng labi niya. Kusa nang pumikit ang mata niya nang maramdamang gumalaw ang labi ni Baron. Linking and nipping her lips, tila siya nawawala ng ulirat sa paraan ng pagkakahalik nito. Hindi itong unang halik na naranasan ni Celine, pero itong unang halik na nagpakabog ng husto sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Celine na kinuha ni Baron ang magkabilang kamay niya at ito ang kusang nagpaikot niyon sa batok nito. Hindi naman siya tumutol. Iyon naman kasi sana ang gagawin niya. Naunahan lang siya ni Baron. Maya-maya ay naramdaman niya ang paghapit ni Baron sa bewang niya para makalapit siya ng husto rito. Naramdaman din niya na isinandal siya nito sa katawan ng fridge. Pinagbigyan ni Celine ang sarili sa nais kung ano ang sinisigaw ng puso niya. So, Celine opened her mouth to give Baron a full of access. Hinayaan niya itong maghimasok sa loob ng bibig niya, tulad ng panghihimasok nito sa puso niya. Celine was grinning from ear to ear. Hawak niya ang sariling cellphone habang binabasa niya ang ipinadalang mensahe ng kaibigang si Jade. Hindi maiwasan ni Celine ang mapangisi dahil sa mensahe ng kaibigan. Ayon kasi sa mensahe nito, ay akitin daw niya si Baron para daw mahulog ang damdamin nito sa kanya. Binigyan pa siya ng kaibigan ng payo kung paano niya aakitin ng binata. Napangiting iiling-iling na lang si Celine sa kahibangan ng kaibigan. Maya-maya ay napaangat siya ng tingin nang makarinig siya ng pagtikim. Nawala ang ngiting nakapaskil sa labi ni Celine nang makita niya si Baron na nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Lalong pumunot ang noo nito nang mapadako ang tingin nito sa hawak niyang cellphone. Anong oras na? Kunot pa rin ang noo ng binata nang tanungin nito ang oras sa kanya. Sinulya pa naman ni Celine ang suot na relong pambisig upang malaman kung anong oras na. 9:00 na sir, sagot niya. 9:00 na pala.
Akala ko ba mag-grocery ka ngayong araw? Anong tinutunganga mo riyan? Sabi ni Baron na galit ang tinig. Maaga pa naman po. And for your information, hindi ako tumutunganga. Katext ko lang si... Hindi ko tinatanong kung sino man ang katext mo. Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Nagtaka naman si Celine kung bakit nagagalit ito sa kanya. Wala naman siyang ginagawang masama. Napanguso na lamang si Celine. Hindi niya maintindihan ng boss niya. Para itong babae na pabago-bago ang ugali. Gayunman, ay hindi pa rin nababawasan iyong nararamdaman niya para rito. Kahit may pagka-bipolar ito dahil sa ugali nitong pabago-bago, ay hindi niya itatanggi sa sarili na mahal niya ito. Isa nga sa ugaling iyon ang binata ang nagustuhan ni Celine. Isa iyon sa mga ugali nito kung bakit nahulog ang loob niya kay Baron. Tumayo na si Celine mula sa pagkakaupo niya sa sofa. Ipinaloob niya ang hawak na cellphone sa bulsa na suot niyang pantalon. Excuse me sir, sabi niya kay Baron nang mapadaan siya sa tabi nito. Dumiretso siya at nagtungo sa kwarto para makapagpalit ng damit. Hindi na niya kailangang maligo dahil naligo na siya pagkagising niya. Pagkatapos niya magpalit ng damit at mag-ayos ng sarili, ay kinuha niya ang sling bag na nasa ibabaw ng kama niya bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. What took you so long? Muntik nang mapatalon si Celine sa sobrang gulat nang biglang magsalita si Baron sa kanyang likuran. Sir Baron, don't scare me like that, sabi niya sa binata habang hawak-hawak ang sariling dibdib. I'm not scaring you. Pagtatanggol nito sa sarili. Okay, but next time, huwag kang manggugulat. Baka mamatay ako ng maaga dahil sa panggugulat mo sa akin. Biro niya. You're not going to die. Mariing wika ni Baron bago ito naglakad paalis. Sinundan na lang ni Celine si Baron na lumabas ito ng kondo. Anong problema nun? Naitanong niya sa sarili nang tuluyan ng nakalabas si Baron. Naiiling na lang siya habang palabas na rin siya ng kondo. Ubos na kasi ang stock ng ginrocery niya dati. Ngayon ay pupunta siya sa mall para maggrocery ng kakailanganin niya. Nagsalubong ang kilay ni Celine nang makita niya si Baron na nakasandal sa hamba ng kotse nito na makalabas siya sa building kung saan matatagpuan ang kondo ng binata. Habang papalapit siya sa gawin nito, ay pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. What are you doing here, Sir Baron? Tanong ni Celine na tuluyan na siyang nakalapit rito. Hop in, sabi niya. Sa halip ay wika nito. Umalis rin ito sa pagkakasandal ito sa hamba ng pintuan ng kotse, saka ito umayos ng upo. Nangunat naman ang noo ni Celine. Nanatili din siyang nakatayo sa kinatatayuan habang nakatitig siya sa mukha ng binata. Ha? I said, hop in, wika ni Baron. Nang hindi pa kumikilo si Celine, ay lumapit sa kanya si Baron. Hinawakan siya nito sa kamay at giniya sa gawin ng passenger seat ng kotse. Binuksan ng binatang pintuan. Hinawakan ni Baron ang ulo niya, saka siya nito iginiya papasok sa loob ng kotse. Nang makaupo na siya, ay maingat na isinarado nito ang pintuan at umibis patungo naman sa gawin ng driver seat. Bago buhayin ni Baron ang makina ng sasakyan, ay sumulyap ito sa gawin niya. Fasten your seatbelt, Celine, utos ni Baron. Mabilis namang tumalima si Celine. Nang masiguro ni Baron na naikabit na niya ang seatbelt niya, ay pinaandar na nito ang sasakyan. Saan ka pupunta? Tanong ni Celine kay Baron habang nasa daan na sila. Sasamahan kitang maggrocery, sagot nito nang hindi tumitingin sa kanya. Ang atensyon ay nanatiling nasa daan. What? Tanong niya. Hindi kasi alam ni Celine kung tama ba ang narinig. Alam mong narinig mo ang sinabi ko, sabi nito nang hindi pa rin sumusulyap sa kanya. Napanguso siya. Tatanungin ba kita kung narinig ko ang sinabi mo? Sabi niya. Kaya ano nga ulit yung sinabi mo? Ulit na tanong ni Celine. Ay, sasamahan mo pala akong maggrocery? Kabig niya bigla nang sulyapan siya ng masama ni Baron. Tumingin rin siya sa labas ng bintana para itago ang ngiting sumilay sa kanyang labi. Sa sumunod na sandali ay namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Sumulyap siya sa gawin ng binata. Hanggang ngayon ay seryoso pa rin ito sa pagmamaneho.
Kinuha na lang ni Celine ang cellphone upang i-text ang kaibigan niyang si Jade. Ilang segundo din siyang naghihintay bago siya nakatanggap ng reply, buhat sa ipinadala niyang mensahe rito. "This is the right time, Celine. Seduce him." Basa ni Celine sa mensahe ni Jade. She couldn't help but to giggle. "What should I do? Paano ko siya isiseduce?" Mabilis niyang reply sa kaibigan. "Show your flawless legs." Laman ng mensahe ni Jade. Hindi napigilan ni Celine ang sarili na mapahagikik sa nabasa. Tumipa muli siya ng mensahe at ipinadala niya iyon agad kay Jade. "Turn off your phone, Celine." Inalis niya ang tingin sa hawak na cellphone at sumulyap kay Baron. Salubong ang kilay nito, habang ang tingin ay nanatili sa daan. Muli siyang napatingin sa hawak na cellphone nang tumunog ulit ang message alert tone niyon. Akma niyang bubuksan ang mensahe nang mapahinto siya na muling magsalita si Baron. "I said, turn off your damn phone." Mababakas ang boses ng binata ang galit. "Ano naman ang ginawa ko? Bakit ka ba nagagalit?" Tanong niya sa binata. Napaatras siya ng kaunti nang sumulyap si Baron sa kanya. Masama ang tinging ipinukol ito sa kanya. "Hindi ako magagalit kung susundin mo ang sinabi ko. Now, turn off your phone." Kahit nagtataka, ay mabilis na in-off ni Celine ang cellphone. Napakagat si Celine ng labi nang mahuli siya ni Baron na ibinabalik niya sa shelves ang mga inilalagay ni Baron sa pushcart na itinutulak niya. "What are you doing?" Salubong ang kilay nito na tumingin ito sa kanya. "Bakit may binabalik sa shelves ang laman ng cart?" Nasa isang grocery store sa isang kilalang mall sina Baron at Celine. Hindi makapaniwala si Celine na sasamahan siya ni Baron na mag-grocery. Madalas kasi na siya lang mag-isa nag-grocery kapag konti lang ang stock nila. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip ng binata kung bakit siya nito sinamahan. Kasi naman Sir Baron, tingnan mo naman tong mga nilalagay mo sa cart natin." Sabi ni Celine sa binata, sabay nguso sa punong-puno ng cart nila. Lahat kasi ng madaanan nilang produkto na nakadisplay sa shelves ay kinukuha ni Baron at inilalagay nito iyon sa tulak niyang cart. Kahit nga hindi nila kailangan ay kinukuha nito. "Anong problema sa mga yon?" Hindi naman natin kailangan ng mga yon. Saka ito aniya, sabay kuha ng isang dishwashing liquid. "Nakikita mo ba to? Saka yan, tapos ito din." Aniya, habang itinuturo ang iba't ibang brand ng dishwashing liquid na nakalagay sa pushcart nila. "Hindi naman natin kailangan ng iba't ibang brand ng dishwashing liquid. Sapat ng isang to." Wika naman niya, sabay turo sa kilalang brand na dishwashing liquid. Hindi na nakipagtalo si Baron sa kanya. Nagbuga lang ito ng marahang buntong hininga. At nang may napadaan na salesperson sa kanilang harapan, ay tinawag iyon ng binata. "Hey, you!" Tawag ni Baron sa lalaki. Lumapit naman sa kanila ang lalaki. "Good morning po sir, ma'am." Magalang nabati nito sa kanila nang tuluyang makalapit. Saka ito nagtanong kung ano ang kailangan nila. Nanlaki ang mata ni Celine nang marinig niya ang sinabi ni Baron sa lalaki. "Alisin mo to sa cart namin at ibalik mo kung saan ko kinuha." Utos ni Baron sa lalaki habang iniisa-isa nitong banggitin ang mga dishwashing liquid na sinabi niya rito kanina na hindi nila kailangan. Tumingin siya kay Baron. "Ako na lang mag-aalis at magbabalik kung saan mo kinuha." "No!" Putol ni Baron sa iba pa niyang sasabihin. "Siya na ang bahalang mag-alis at magbalik ng mga yan." Dagdag na wika ni Baron. Naiiling na lang si Celine. Napakabosi talaga ng binata kahit kailan at kahit saan. Humingi na lang siya ng paumanhin at nagpasalamat na rin siya sa lalaki nang makuha nito ang inuutos ni Baron rito. "Napakabosi mo talaga," sabi niya sa binata nang tuluyan ng makalis ang lalaki sa tabi nila. "Problem with that?" Salubong ang kilay na tanong nito sa kanya. Napanguso si Celine. "May sinasabi ba ako?" Nakairap na wika niya pero may ngiti naman na nakapaskil sa labi niya. Inunahan na niya si Baron sa paglalakad habang tulak pa rin niya ang pushcart. Maya-maya ay napahinto siya nang may maalalang bilhin. Nilungan niya si Baron mula sa kanyang likuran. "May nakalimutan akong bilhin. Hintayin mo lang ako rito," sabi niya sa binata nang magtama ang mata nila.
Umiling ito. Sasamahan kita. Umiling din siya. Hindi na, mabilis lang naman ako. Ayaw niyang samahan siya ni Baron dahil nahihiya siyang makita nito ang bibilihin niya. Bibili kasi siya ng pang-personal hygiene niya, tulad na lang ng feminine wash, sanitary napkin at iba pa. Sasamahan kita, and that's final. Mariing wika ni Baron. Sa ekspresyon ng mukha nito ay alam ni Celine na hindi siya mananalo. Wala na tuloy siyang nagawa pa, kundi tumango na lang. Nag-umpisa na siyang itulak ang pushcart na hawak at nagtungo sa direksyon kung saan nakadisplay ang mga bibilihin niya. Nakasunod naman si Baron sa kanya. Ano pa ba ang nakalimutan mong bilhin? Feminine wash, sanitary napkin, panty liner. Sagot niya sa isipan. Basta. Hindi na muling nagtanong pa si Baron. At nang makarating sila ni Celine sa may section na kung saan nakadisplay ang mga kakailanganin niya, ay nag-init ang kanyang pisngi. Kahit hindi siya tumingin sa salamin, ay alam niyang namumula ang mga iyon. Mabilis niyang dinampot ang brand na gamit niya, saka niya inilagay ang mga iyon sa cart nila. "Dan, let's go Sir Baron," tawag niya sa binata. Nang lingunin ni Celine ang binata sa kanyang likod, ay nanlaki ang mata niya nang makita niya ang hawak nito. "So, ito ang brand na ginagamit mo?" sabi nito, sabay pakita sa feminine wash na hawak nito. Tumalikod si Celine sa binata at walang sabi-sabing nagmarcha paalis roon dahil sa iyang nararamdaman. Hay nako, bakit pa kasi kailangan itong itanong iyon sa kanya?